Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Ngayong araw po ay may pupuntahan po tayo. Pupuntahan po natin yung pwesto ni Elvis. Tingnan po natin kung natapos na. Kahapon kasi ay hindi natapos. Kahapon hindi natapos. Yung ayan, kasama natin yung mga batang makukulit. So andito na po tayo sa may pwesto ni Elvis. Tingnan po natin kung natapos na. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Ah, bonito ha? Gracias. Ganda ng pagkakagawa ni Elvis oh. Mantel yung ginamit niya. Kaso saglit lang to. Madaling masira. ¿Y usted cómo se encuentra? ¿Y usted cómo está? Está bien. Solo eso to poner? Esto gastar pronto, ¿no? Va a gastar pronto. Es para limpiar. Elvis, ¿tú poner aquí también? Solo esto. Sí, solo pongo ahí. Ajá. ¿Dónde tú comprar esto? La ciudad, el mercado. La ciudad. Sa Sí. Ayer, ¿no? Ajá. Sí. Ayer yo lo compré, eso lo compré ahora. Ajá. También con eso, ¿no? Sí, con cable interruptor. Yo he conectado, solamente falta ponerlos ahí. Ya está. Kulang na lang daw ng ilaw. Doon na lang iko-connecta. Mas maganda sana kapag kahit na linoleum. Kaso wala pa ako nakikitang sa may Chinese meron yatang linoleum. Hindi lang pantay pagkakagawa. Pwede na. Pero at least naging parang lababo siya Kailangan lagyan siguro ng maganda merong signage. Elvis, ¿dónde puede comprar esto? Como tu abuela, sí, esto. De restaurante. Esto. Para poner, sí. ¿Hacer así? Sí. ¿Dónde? Sí, eso se edita. Hay sitios que se editan en el mercado. Hay puestos. ¿Dónde? Que se puede hacer. ¿Dónde? ¿Tú sabes? Bueno, hay alguien saber. Ken? Hermano mío, tío mío. So sabi ko kay Elvis, tumingin kami sa merkado kung saan pwede magpagawa ng signage. Kaya sabi ko kay Elvis ito maglagay ng signage. Para magandang tingnan. Para pag alam na merong nagbebenta dito ng alas o pakpak ng manok. See. So ayun po mga amigo, papunta kami sa zona. Tingnan po namin kung saan merong gumagawa po ng ng mga signage. So ang sabi dito raw sa malapit sa may zona ay meron daw gumagawa ng ganun. Hindi ako sure Tingnan po natin mga amigo. Ayan. So ayan po, biglaan po mga amigo, nag-i-edit ako dito para po sa signage. At sabi ko kasi kay Elvis, mas maganda kapag merong signage, merong picture, at saka merong makikita agad. So bigla na lang nag-i-edit si Kuya Raul dito. Ina-edit natin. Biglaan. Mabilis lang naman ako mag-edit pag ng thumbnail. Saglit lang. Para matapos na agad. Ayan. Papakita ko sa inyo mamaya pag natapos ko. So ayan po mga amigo. Tama nyo? Ayan ang papagawa namin. I-edit ko lang. Vamos a ver. Un metro. Ini-edit na lang kasi kailangan daw 1 metro. Ganyan. Ganyan ang kalalabasan niya.
okay na. Ginawang ano, Entres. pinalabo yung pinakataas tsaka Tienes en baba. plan darle un poco más de toque, ¿no? Sí, está bien así porque Grabe, ang mahal ng pa-print to. 2,000 pesos, 3,500, 4,500. Tapos ito, 6,000 pesos. Dos clase? Sí, hay pegatina. Es este pegatina. Ah, sí. Es este pegatina y hay otra clase. ¿Qué tú querés? Yo quiero el que como así como cuadro que se pueda colgar, colocar así. Ah, Así ok. si para salir solamente se puede quitar. Ah, tú quieres quitar Sí, yo no quiero que esté que se pegue. cada día, sí. Porque pegatina, salir, Ajá. quedar Ajá. y sacar, gasta. Ah, sí, más mejor. Solamente es colocar. Cuando tenga que ir en algún sitio, lo saco. Pwede sakar. Sí. Aha. Ang gusto raw ni Elvis yung tinatanggal na ano, dalawang klase daw po. Hindi ko naintindihan kung ano eh. Basta yung isa tinatanggal, yung isa hindi na. Hindi. So ayan, antayin po natin yung ating ipinagawa. Es lo que quiero. Es lo que yo quiero. ¿Tú quieres esto? Sí, vender 24 sobre 24. 24 horas. Sí, 24 horas. Cualquier hora que uno quiere comer, solo piensa que ahí no cierra. Ajá, ajá, Puede ajá. venir, Ajá. tomar lo que quiere y comer. Sí, sí. Yun po mga amigo ang gusto ni Elvis sa magkaroon ng negosyo talaga na 24 hours. Kasi dito, di ba, maraming mga bar. So, may lugar na kung saan pwede siya magbenta ng 24 hours. Yung alam na merong bukas na tindahan na mabibilan sila ng pagkain kahit kailan nila gusto. Yun po ang sabi sa akin ni Elvis. Tapos pa mga amigo, yung nasa may taas na ginawa na parang mantel, sabi ko kay Elvis, mas maganda na linoleum yung gamitin. So nandito na kami sa bayan, kaya hahanap na kami ng linoleum para sakali mang mabasa o malagyan ng mantika, pupunasan lang. Kasi yung mantel na nilagay niya kanina, saglit lang sira yun. So ayun pa mga amigo, wala man tayong experience sa pagnenegosyo, pero base sa aking napag-aralan dati nung ako'y college, may mga ikinukonsider kasi sa pagbubukas ng negosyo, di ba? Unang-una yung lugar, ayan, yung lugar talaga ang malaking factor kung magbubukas ka ng negosyo. Kung ito ba'y matao, sinong bibili, ganun po. Sabi ng aking professor ng college. So, hindi man ako mahusay sa negosyo siguro, pero at least ma-share natin ito kila Elvis. And then, syempre, in place na paglalagyan ng negosyo o pagtatayo ng negosyo, syempre, dapat maganda yung mga malinis yun. Malinis, tapos kaakit-akit ba yung lugar, yung pwesto mo, gano'n. Depende kasi dito naman sila kasi wala silang problema regarding sa kung anong klaseng tindahan, basta naitayo, nakapagbenta, okay na. So, matututo na si Elvis. So, pati baso, pwede. Magawa ka ng baso. Diba? Ito nga 18,000, 1,800 pesos. Pero ang ganda nito Hindi ko alam kung ano ang gamit nila. Ano siya, makintab. Ang cute. Medyo mahal lang. Gandang pan-design. Tapos yan, t-shirt. Pwede nga dito magpa-print. Dito pala pagawaan ng tarpaulin. Diba? Tuturuan ko sa Elvis mga amigo kung paano gumawa ng mang inasal. Kasi yun siguro, try po namin. Kaya kanina kinakausap ko siya, sabi ko, tuturuan ko siya kung paano maglagay ng mga ingredients para mapasarap yung spare ribs at saka yung manok. So, dalawang klase yung gusto ko rin kasi na turuan si Elvis. Gusto ko rin si Elvis tinda ng inihaw na spare ribs dahil mabenta po dito yun.
no Elvis, yo enseñar cómo va a poner ingrediente de costillas y alitas, ¿no? Vamos a mirar. Cuando esto está bien para ti, puede tú vender. Cuando no está bien, dejar. Solo vamos a mirar. No, pero a la gente ahí donde yo vendía les gustaba la manera que se hacían las alitas, Sí, cómo sí. se preparaba. Ajá. A la gente le gusta esa clase. Ahora tenemos De alitas yo enseñar cómo va a poner ingrediente. sí. Ujú. Ahora, lo que necesitamos ahora es las costillas. A costillas, sí. Las costillas y los pilones, porque Ajá. a la gente tal vez es diferenciar el gusto. Ajá. ¿Ves? Porque si todo igual, hay mucho, Sí. que tal vez no le va a querer, no va a querer. Sí, esa depende de mezcla persona. entre- Depende de persona. Aha. So, ayan mga amigo, ito na po yung pinagawa namin. Malaki naman pala. Oh, Chicks de Elvis. Gugupitin na lang. Tarpaulin pala yung pinagawa niya. So, pwedeng tanggalin. Sí, sí, sí. Sí, tú ves. Kasi, Este tiene. Hagamos solamente chapa. aha. No, eso no se pone ya. Bueno, si lo que pones, por Ang eso galing. ya. Mahal ang tarpaulin dito mga amigo. Oh. Con chincheta. Grabe. Ang halaga po nito ay 5,000 pesos po mga amigo. Ganyan kamahal ang samantala sa Pilipinas parang 500 pesos lang yung ganitong tarpaulin, no? Dito 5,000. Pero okay lang, at least sa negosyo naman ni Elvis, magagamit ito. Ayan, Chicks de Elvis, alitas fritas de Elvis. Elvis, esto está bien. Mira, no? No va a gastar. Sabi ko kay Elvis ito, ang gamitin namin ay linoleum. ¿Cuánto? Ayun. O, di ba mas matibay to? Linoleum. Linoleum ba? Linoleum. Titingnan ako ng pwede pang gamitin nila Elvis dito. Ito may cooler, oh. Kaso sabi ni Elvis ang gagawin daw niya, lalagay doon nila yung freezer nila doon. May freezer si Elvis eh. Ito maganda rin yung mga plato. Maliliit. Pwede to, oh. Maganda yung talagang magagamit ni Elvis. Oh, maganda siya. Maglagay kaya kayong pailaw-ilaw. Ilaw-ilaw. Oh, ganda. Oh, eto maganda. Oh, eto maganda. Oh. Diba? Ilalagay niya. Solar ang hinahanap ko. Wala akong makita. Ito meron naman. Wala kasing mabilang solar dito eh. Ito, di baterya. So ayun mga amigo, pabalik na kami sa pwesto ni Elvis. Tayo lang kami ng taxi. Medyo maambun-ambun pa. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.